po ng, may miracle po na nangyari sa heart natin. Amen. Kung umawit tayo ng buong puso sa ating Diyos na buhay. We believe na may miracle nga na nangyari sa ating mga puso. So praise God, napakasarap po magpuri sa ating Diyos na buhay. Lalong-lalo na po pag kilala natin ang ating sinasamba. So praise the Lord. So andito na po tayo sa second part. Amen. Pag-aralan po natin ang salita ng Panginoon sa umagang ito. So magandang umaga sa lahat ng nasa Zoomliner at sa lahat po ng ating mga kapatid na narito sa Buluhagang ito. So praise the Lord sa presensya ng Panginoon sa hindi po natin yung presensya ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan. So praise the Lord. So hallelujah. Tayo po'y manalangin muna. Hallelujah, O God. Panginoon, salamat po, O God, sa bagong kalakasan na pinagkaloob niyo sa amin. Lord, salamat din po, Ama, O God, sapagkat, Lord, dinala niyo po, Lord, ang mga panyapak namin, O God, sa place na ito, O God, upang makinig, O God, ng mga salita, Ama, O God. Truly, O God, you are the God, Lord, na nagkukontrol sa amin, Ama, O God. Father, right now, O God, muli po, O God, tinataas po namin, O God, ang mensahe mo. Lord, hide me behind your cross at let your spirit move, O God, in this place and in our hearts, Ama, O God. Yes, Hayaan niyo po, Lord, lahat po ng makikinig, O God, at I pray, Lord, na buksan niyo, Lord, ang kanilang mga puso, O God, upang tanggapin, O God, ang mga salita, Ama, O God. Lord, cover this place with your precious blood, Ama, O God, that no enemy, O God, shall overcome us, O God, in Jesus' name. Lord, salamat po, O God. Ito, Lord, ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, praise God. So, ang pag-aaralan po natin ngayon ay tungkol sa prayer. The prayer of Jabez or Jabez? Jabez. Jabez? Jabez. Praise God. Jabez. Ay, yung clicker. Isa yung clicker. Andiyan dyan yung clicker. Wala rin yung cloud. Magsabi ka lang daw ng next. Ah, sige. Automatic na daw. Next. Praise God. O, diba? So, sabi ko dito, yung sa text to nakalagay po. Yung text. Ang text po natin ngayon ay matatagpuan sa 1 Chronicles 4:9 to 10. Wala ba dyan yung text to? Anong verse? Anong cloud? Second, 1 Chronicles 4:9 to 10. First Chronicles 4:9 to 10. 4. Hindi nakalagay. Praise God. So, basahin ko po dito. Jabez was more. Jabez was more honorable than his brothers. His mother, buksan niyo po sa Biblia ninyo or sa ano para mabasa din natin. His mother had named him Jabez, saying, I gave birth to him in pain. Jabez cried out to God of Israel, oh, that you would bless me, and enlarge my territory. Let your hand be with me, and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. So, praise God. Ito po yung salita ng Panginoon. Sabi po dito, God does not keep yung mga pain natin na naranasan, hindi niya yun tinatago sa kanyang archive, hindi niya tinatago yun. And kung lalapit po tayo, kanya po niya tayong sasagutin. When sorrow drives you to your knees, bold prayer turns a tragic history into a powerful destiny. So, napakaano po ang panalangin. So, praise God. Ito po yung ano natin, 1 Chronicles 4, chapter 4, verse 9 to 10. Kung babasahin po natin itong ano na to, Chronicle, it is in the Old Testament at historical book po ito. At sinulat po ito ni Ezra 425 to 500 years before Christ. Si Ezra ay isa pong scribe, priest, na siyang lahat, nilista niya lahat ng mga pangalan in chronological order, lahat. Kung may reunion siguro
napakadami. Yung lahat ng nilista niyang mga pangalan. Tingnan niyo sa Bible, ha? Pagdating niyo sa bahay, i-open niyo, puro pangalan ng mga descendants ni Jacob, descendants ni Judah, descendants ni Levi, lahat po, nandoon po lahat mga pangalan nila. So, ang galing naman ni Ezra. So, nasa ayos niya. Aantukin ka pag basahin mo lahat yun. Tsaka yung mga pangalan nila kakaiba. So, page by page sa kanilang mga after generation after generation, sa page by page, generation after generation, nakalibing sa alikabok na ang nakaraan. Kasi ang dami na hindi mo na sa dami ng mga dumaan na mga pangalan dito sa Chronicle. So, and yet, tingnan nyo, nailista pa niya lahat. Yung mga pangalan. Ang dami. Parang nakakaano basahin. Ayoko mong minsan basahin ito kasi puro pangalan na lahat. But then, parang pelikula po, sudden, at the middle of that chapter, biglang yung Holy Spirit po, sa verse 9 po, yun po, 4, 9, and 10, sabi po dito, Jabez was more after long 9 chapter silence, biglang sabihin ng verse 9, Jabez was more honorable than his brother. Bakit siya huminto para kay Jabez? Bakit naglaan ang Holy Spirit ng 2 talata sa Biblia para sa isang taong hindi na muling nabanggit sa buong kasulatan? 2 lang, isang beses lang siya nabanggit sa buong ng Biblia, sa 2 verse lang. Hindi sila nagbigay ng kanyang description, wala. Basta Jabez lang. Because Jabez is the story of man whose name meant suffering, but whose prayer shook heaven. Siya yung taong binansagan ng mundo na batay sa kanyang trahedya, hanggang sa natutunan niyang lumapit sa altar. And if God can cause the divine record just to rewrite the story of a forgotten man named Sorrow, kasi pinanganak siyang I give birth to him in pain. So, siguro kakaiba, ilan bang anak nung niya, madami, pero siya kakaiba siguro, kaya yung nanay niya na in pain, siya kakaiba. So, kakaiba siya. So, ang pangalan niya, Pain. Laging doon sa niya, sa buong buhay niya, lagi siyang pain, sorrow. Siguro hanggang paglaki niya, ang tingin nila sa kanya, pain, sorrow. Kasi yun yung inano ng nanay niya eh. Pinangalan sa kanya. Kasi siya yung nabigyan siya yung kakaiba nga, unique siya doon sa pagpanganak sa kanya. So, and if God can post the divine record just to rewrite the story of forgotten man named Sorrow, panatag ang loob ko sa kanya, niya rin i-rewrite ang kwento mo ngayon. So, ganun din po sa ating buhay. Sa life po natin, kaya niyang i-rewrite yung history natin. Sa pangit na history at pinagandang istorya ng ating buhay. So, lahat po tayo may kanya-kanyang istorya ng buhay. Alam po ni Lord yun, wala po tayong maitatago sa Kanya. So, but then, sa gitna ng napakahabang listahan ng genealogies, biglang nag-shine si Jabez. Bakit? Jabez refused to let his past define his future. At natutunan niya ang power of God, a power of prayer, praying boldly to God. So, makita po natin na si Jabez ay nakilala niya ang Diyos ng Israel. So, siguro itong si Jabez siguro, maaring siya yung nagbibigay ng pain sa kanyang family or anyone sa kanyang family, o sa maaring kung tayo pa mga binubuli natin yung mga sa school, ganito, ganyan. Minsan nangyayari yan kahit sa panahon ngayon, nangyayari yan. So, to understand Jabez's prayer, kailangan muna natin intindihin ang kanyang pain. Sa ancient Jewish culture, ang pangalan ay hindi lang basta-basta label. It represents your identity and your future. So, at ano ang pinangalan ng nanay niya sa kanya? The name Jabez. Sa Hebrew, Yabez. Yabez ang pangalan, pwede niyo malabaliktad.
literally means pain or sorrow. So sa lahat ng panahon, sa habang nabubuhay siya, puro trahedya siguro yung mga maaring trahedya, lahat yung mga napapakinggan niya, lahat. Kasi yun na yung label sa kanya pain at saka sorrow. So makita po natin, imagine growing up carrying that kind of label. Every time uuwian siya ng nanay niya, maaring para kumain ang tawag sa kanya, halika na, rito pain. Pain ang tawag sa kanya. Kapag babatiin siya ng kapitbahay sa kalsada, pwedeng sabihin, good morning, sorrow. So, hindi natin alam. Maaring ganon yung mga nangyari sa buhay niya, kaya pain ang ano niya. Minsan, Parang sakit naman, good morning, sorrow. sorrow. Kaya minsan napakaganda siguro pag pangalan mo, Joy. Joy. Oh. Hi, Joy. Hi, Joy. sad, gano'n. Oo. Eh, paano pag sad si Joy? Paano na yun? Parang wala namang Tinawagan mo si nagpapangalan ng Ariel. sad. Yung parang walang nanay na nagpapangalan ng sad sa anak. Sad face. Oo. Sad face. Blessing, isang blessing. Blessing. Diba? Blessing. Wala. Minsan nga si Moses nga, ang meaning ng Moses, I'll draw him out of the water. May meaning. Si Peter, rock, may mga meaning. Si Joshua, sabi niya, salvation, save. Si Joseph, God will add. So, gather or harvest. May mga meaning. So, kaya hanapin kaya natin yung mga meaning ng pangalan natin. Sa Google na lang. Praise God. Kasi dito, maano sila nagkaano sila talaga ng pangalan. Sabi niya, yung pangalan niya, anong pangalan mo pag tinatanong mo yung pasyente? Safa. Do you know? Alam mo ba kung anong meaning ng Safa? Pure. Mga ganon. May ano sila, may Sabi sila. na lang yun eh. Anyong tubig eh. Saba. Maliit na ilog. Anyong So, tubig praise eh. God. Imagine mo yung ikaw na ganon yung buhay mo. Tingin sa'yo lahat, ganon yung ano sa'yo, negative lahat. So, kung lagyan mo ng sticker dito sa ano mo, pagpunta mo doon sa salamin, lagi mo nakikita disappointment, sorrow, pain. So, ano na lang mangyari sa'yo? Puro negative na yung maging impact sa'yo. Sabi ko, pangit. Wala, dito, sa harap ka sa kanin. Dahil, hanggang mamatay ka, ganun yung ano mo. Iba, yung impression sa'yo. Baluga, yun ang impression sa'yo. Hanggang, minsan may mga ano pa yan eh. Bata pa, pag magkikita kayo sa reunion, yan yung kaklase ko noon na may ganito, ganyan. Ayun yung naalala, hindi yung matalino ah. Hindi Hindi yung yung matalino. Hindi yung kagandahan mo na kasi binago Yung mo na yung kapitas. Sabi niya. kasi yung nag-anuhan tayo ng mga bata tayo na lulukahan, na guguli-gulihan, pupunta sa bukid, naggugulihan. O, di ba? Ganun, tapos pag magkita sa reunion, yan siya noon. Ganito siya. So, na-identify tayo doon sa mga negative natin. Yeah. O, di ba? So, Napakaselbahe. maaaring si Jabez, ganun din. But God, pinili siya doon sa kalagitnaan ng maraming mga genealogy. So, sabi niya siguro, nasasaktan na ako Sabi niya, ayaw, tubo-tugan. So, kasi sorrow na lang yung nararamdaman niya. So, pumunta siya kay God. Nagkaroon siya ng relasyon sa kanya, hindi siya nahiya. Karoon siya ng relasyon kay God. So, madali lang siyang kay God. So, lahat ng mga taong yan, siya lang yung napili doon. So, nakita ni God yung buhay niya. So, praise God. So, nanalangin po siya. Sabi niya, ang dami pa, nung mga bata tayo, alam mo yan, bubu yan, nung panahon noong nag-aaral kami. Tapos ngayon, wow, malaki, businessman na siya. Mas mayaman pa siya. Yung naging valedictorian na sa, So, napakaganda po ng ginawa ng Panginoon sa buhay ni Jabez. Naging more honorable siya doon sa mga kapatid niya. So, pinatunayan ni Jabez na where you start does not dictate or God can take you. Hindi niya pinayagan na ang pangalang binigay sa kanya ang maglimita sa kung ano ang pwedeng gawin ng Diyos sa buhay niya. Instead, setting for a life of sorrow, he turned his pain into prayer. So, lagi siyang nananalangin. Yes. Lagi siyang nananalangin. So,
lagi siyang nananalangin. So, makita po natin na meron na siyang relasyon sa ating Diyos. Kasi hindi ka makalapit kay God na sasagutin yung prayer mo kung hindi mo siya kilala. Dapat kilala mo muna yung kinakausap mo. Kasi katulad nun, sa atin man lang papasukin mo ba siya sa bahay mo kung hindi mo siya kilala? Hindi. Ganun din sa panalangin natin, paano sasagutin ni Lord yung mga prayer natin kung hindi natin siya kilala? Yun ang ano doon, importante yung pagkakilala natin kay God. Kasi the more na kilala natin siya, the more na lalapit tayo sa Kanya at confident tayo na sasagutin niya yung panalangin natin. Yung Holy Spirit din ang magsasabi sa iyo na sinagot ko na yung panalangin. Behind that, yung Holy Spirit mag-whisper sa iyo na sinagot ko na yung panalangin mo. And you have at peace in your heart na sinagot niya na yung panalangin mo. So, minsan walang alinlangan. Itong si Jabez, nagtalo siya na nalangin. I-break down po natin kung ano yung request ni Jabez. So, sabi po dito sa request 1, Kuya, pakibalik doon sa unan. Pabalik po. Oo. Back. Oo. Sabi niya dito, Overcoming the day we were given. sabi po dito sa prayer niya, oh, that you would bless me and enlarge my territory. So that you would bless me, sabi niya. Sabi niya, yun ang unang prayer niya. Siyempre, sabi niya, hindi ito selfish demand, acknowledgement ito ng human limitation. Na-realize ni Jabez na kahit anong sipag o diskarte niya sa buhay, kung walang blessing ang Diyos, baliwala rin. So, it means na-realize niya na prayer is a declaration of dependence to God. Kasi kung hindi ka nanalangin, ibig sabihin, parang ano ka na sa sarili mo, kaya ko to. So, ang ano ng Panginoon sa atin, sa araw-araw, maging dependent tayo sa Kanya. Hanapin natin yung manalangin tayo para wala tayong kakayanan eh. Sabi nga eh, for all have sinned, fall short of the glory of God. Lahat tayo, fall tayo sa glory ng Panginoon. Amen. Diba? Walang perfect, walang ano, lahat tayo nagkasala. So, we need the help of God na kailangan natin dumepende sa Kanya. Kahit pagising natin sa umaga, Lord, binibigay ko. Thank you, Lord, sa hangin. Nagising pa ako, di ba? Lord, Buhay pa ako. Lord, salamat po. So, sabi niya, humingi siya, oh, bless me. So, nag-seek siya ng divine blessing sa God. So, sabi po, to ask for God's blessing is to say, Lord, kung hindi ka kikilos sa buhay ko, my effort will never be enough. So, hindi enough yung effort natin kung hindi siya kikilos ang Panginoon. Pag kikilos ang Panginoon sa buhay natin, yung power niya, di ba, maano natin? Amen. Ma-acquire natin yung kapangyarihan ng Panginoon nasa atin. So, kaya natin mag-overcome ng mga problema, ng mga bagay-bagay sa ating buhay. Kasi dalawa lang naman ang forces dito sa mundo. Yung force ng enemy at saka force ng God. So, bilang isang mananampalataya, dapat nandoon tayo lagi sa force ni God. Amen. Dati siguro nandoon tayo sa kabila, sa left side. We need to change sport. Change sport tayo, doon tayo kay God. Basketball yan. Oh, change sport. Basketball yan. Ganun yun, ang ano ng Panginoon, we have to change sport. So, there is something sa prayer, di ba? There is something sa prayer. Na minsan, hindi enough yung sabihin natin na mag-pray lang tayo, but if you keep on praying every day, sabi niya, call unto me and I will answer thee great and mighty things which thou knowest not. Alam niyo ba kung ano yung which thou knowest not? Kailangan alamin natin yung hindi natin alam. Mayroon yan, there is something sa prayer na i-reveal sa'yo ng Panginoon, ng banal na Espiritu, na hindi mo nalalaman kung ano yun. Minsan, we have to seek God. Every day, sila David, kahit nagkasala sila, nagpakumbaba at inaano pa rin ng Panginoon yung request nila, yung mga nag-grant pa rin yung mga request nila. Si Daniel, 3 times siya nag-pray. But then, God is faithful sa kanilang buhay. Naging great sila sa kaharian ng kingdom of God. So, sinisik nila yung kalooban ng Panginoon at hindi sila pumapatid na manalangin kay
kay God kasi wala silang kakayanan eh. Kahit sabihin mo, ang galing-galing niya, pero deep inside sa heart niya, limitado sila. Limited tayo lahat sa kalwalatian ng Diyos. Kaya walang magaling, walang sa kaharian ng Diyos. So, minsan, yun nga, sabi ko minsan yung mga label natin nung tayo, ang daming medalya, pero nung after na ng naging si Moses. Si Moses, na-train siya sa Egypt. Tapos nung nakapatay siya, lumayas siya 40 years. Ang na lang niya, tinano siya ng Panginoon, hiniwalay siya, tapos naging pastol siya sa Midian. 40 years siya doon. Pastol, hawak niya yung, yung tungkod. Which, nung pagbalik niya sa Egypt, yung hawak niyang staff, iba na nagiging ahas nung pinapakita niya doon kay Pharaoh. So, yun yung ang gusto ng Panginoon na ipakita sa buhay natin. Kasi, minsan, tayo sa sarili natin, re-rely tayo sa ating sarili. God wants us to mag-rely sa kanyang kapangyarihan. Yun po ang nais ng Panginoon. Kaya, huwag kayong tumigil na manalangin kasi there is something in prayer. So, may power ang prayer. If you will pray hard, meron kang kapangyarihan na haharapin the whole day. Maramdaman mo yan. So, yun po ang unang request ni Jabez that you would bless me. Blessing. Pangalawang request niya, enlarge my territory. Sabi niya, enlarge my territory. Ano ba to yung enlarge my territory? Ano bang ibig sabihin nito? Sinasakupan, geographical ba or spiritual territory? Niya dito kasi enlarge my territory. So, maaring hindi kasi sinabi dito na dumami yung land. Walang sinabi. Basta lang niya, enlarge my territory. Kasi prayerful na siya eh. Pag prayerful kasi, mag-i-enlarge na rin yung territory mo. So, not ibig sabihin na lupa. It's not necessary lupa. Kundi yung nagkaroon ka ng influence sa mga mga kapitbahay mo. Pwede mo na siyang yayain or sila'y nangangailangan ng pag-ibig, you can hug them. Ganon. Diba? Compassion. Diba ganon? Kung nangangailangan sila ng nag-extend ka ng food sa kanila. So, isa pa yung yung ganon ang ng territory dito, yung ibig niyang sabihin, hindi kasi sinabi na lumawak yung space niya, yung lugar. Niya. So, ibig sabihin, tayo bilang mananampalataya din, huwag tayong mag-settle doon sa, katulad noon, sasakay tayo ng boat. Huwag tayong mag-settle doon sa boat na maliit na hanggang doon lang tayo sa Pampang. Paano pag si God gusto kanyang dalhin doon sa malalim na sa malalim na lugar na may malaking boat. So, napaka po. Kasi may reason bakit kanya dinala doon sa malalim na lugar. May reason yun. Minsan hindi natin maintindihan. Pero pag tagal-tagal maintindihan natin kung nandoon na tayo, bakit ka dinala ng Panginoon doon sa lugar na yun. We have to cry to God, Lord, pupurihin pa rin kita kahit hindi ko maintindihan yung gusto mo. Dapat naging ganon yung natin, attitude natin sa Kanya. Magpipray pa rin ako kahit hindi ko maintindihan yung gusto mong ipagawa sa akin. So, minsan tayo po, many Christians are content playing it safe sa tabing dagat lang. Yung comfort zone natin, ayaw nating lumayo kasi natatakot tayo maulanan, lumubog. Minsan ganun yung natin, yung mentality natin. So Lord, sabi mo, enlarge my territory, sinasabi mo sa Diyos. Sinasabi mo sa Diyos, Lord, ayoko na maging stagnant. Diba? Minsan ayaw natin maging stagnant. Palawakin mo ang pananaw ko, ang compassion ko, at ang opportunity ko para makapagbahagi pa ako ng iyong salita. So, praise God, alam niyo po si Andrew,
hindi po siya marunong si ano. Yung sa disciple, hindi po siya marunong salita. Pero ang trabaho niya, nagdadala lang siya ng friend. Ganun lang. Yung trabaho niya. Kasi ni-enlarge niya yung territory ni God in His own way. Kasi kanya-kanyang ano yan trabaho. So, makita po natin na ganun po ang nais ng Panginoon, yung enlarge our territory. So, praise God. Hallelujah. So, pwede rin, when you ask God to enlarge your territory, you are asking in your workplace, Lord, gamitin mo ako to change the culture of this office. Ano ba yung kultura ng office na yon? So, after the work, nag-iinuman sa labas, mga ganon. So, maging ano ka, ilaw ka kasi malay mo, mayroong naano sa'yo, mayroong nakatingin sa'yo na, oy, may transformation sa ano na to, hindi siya uminom. Ganon. So, you can affect the life of others, di ba? So, in your family, Lord, gamitin mo ako to break the general forces of addiction. Minsan sa family natin, or anger. Di ba? Minsan ganon. Sa family natin. So, yun po ang ano ng Panginoon. Lahat po, i-ano po natin sa Panginoon, yung enlarge my territory. So, yung request number 3 po ni Jabez, keep me from harm so that I will be. Ito na ba? Meron pang isa, kuya. Back. Hindi. Next. Number ano? Number 4 mayroon ba? Ay, wala. Ito number Request 3 three. kasi. Request 3 siya. That keep me in harm so that Ang request 3 niya, let your hand be with me. Ibalik na lang natin doon sa ano, sa teksto. Sa text na lang po. Back. Ayan, sabi niya, oh, that you would bless me and enlarge my territory. Let your hand be with me. Yan yung pangatlo. Let your hand be with me. Sabi po ni Jabez, alam ni Jabez na isang importanteng katotohanan, kapag pinalaki ng Diyos ang teritoryo mo, mabilis ka rin mapupunta sa sitwasyon na hindi mo kaya mag-isa. So, inaalaw din minsan ng Panginoon na mapunta ka, ibig sabihin, inaalaw niya na mapunta ka sa discouragement, mapunta ka sa ganito. Kasi kung hindi ka na mapunta sa ganoon, hindi ka na magdepende kay God. So, ang ano ng Panginoon, let your hand be with me. Kasi ang hand ng Panginoon, ang meaning ng hand ng Panginoon, kapangyarihan. Amen. See? Hand. Basta may hand, ibig sabihin, kapangyarihan ng Panginoon. So, let your hand be with me. So, your presence niya, andun sa kanya lagi, ayaw niyang humiwalay kay God. So, lagi tayong humingi ng presensya or lumapit tayo sa kanya. He asked for God's hand to stay with Him. See? Hindi mo nagkabag. Let your hand be with me. Sa lahat ng ating mga ating mga pagsubok, dapat mag-depend tayo sa presensya ng Panginoon. So, kapag tinupad ng Diyos ang panalangin mo para sa mas malaking responsibility, mas lalo mong kailangan ang kanyang kapangyarihan. Amen. Siya, tignan mo, mas lalo mong kailangan ang kanyang kapangyarihan. So, mas malaki ang responsibility mo, mas kailangan mo siya. Mas kailangan mo ang kapangyarihan niya. Asking for God's hand means asking for His guidance, protection, and supernatural strength. So, napaka po ng hand ng Panginoon. Huwag po tayong humiwalay kay God. Ano mang mangyari sa buhay natin. So, yun po ang ng Panginoon sa Kanya. Let your hand be with me. Sabi pa nga ni David, sabi niya, I will not offer anything that costs me nothing. So, lahat po ng mga niya, malawak man o yung mga hinaharap niya, sabi niya, para sa iyo to God. Sabi niya, I will not cost anything that cost me nothing. So, may ang Panginoon sa Kanya. Kaya, lagi niyang hinahanap ang presensya ng Panginoon. Sa lahat ng laban niya, lahat ng laban natin, hanapin natin ang
presensya ng Panginoon. So, number 4, ano yung request yung number 4? Pares lang ng request Oo nga 3, eh. pero Keep me yun yung from- request keep mo. me from harm, So, that I will be from pain. Okay. So, ano pong ibig sabihin nito? So, ano pong ibig sabihin nito? Sabi niya, protect me from harm so that I will be free from pain. So, napakaano naman ng pain ni, bata pa siya, pain na nararamdaman niya. Sa ano niya? Hindi man physical pain, yung sa loob niya, emotional pain. Minsan nga yung mga bata pag ginugutong, anong nararamdaman nila? Di ba, iiyak sila? Pakainin mo. Kasi may nararamdaman sila. So, pag mayroong ebak yung bata, hayaan mong umiyak na umiyak yan, magkakasugat. Ano nila? Yung puwet. So, there is pain. Kaya si umiiyak kasi meron siyang nararamdaman. So, ganun din si Jabez nung time na yun. So, keep me from harm so that I will be free from pain. So, siguro lahat tayo, pinanganak na may pain. Lahat tayo. Diba? Ina-analyze ko ba na siguro lahat tayo pinanganak na may pain. From birth to, kahit hanggang ngayon, alam ko, nakakaramdam tayo ng pain. It's not only physical but emotional. So, ito si Jabez dito, palagay ko more on emotional yung naramdaman niya. So, marami. So, let us bring our pain to God. So, sabi niya, protect me from evil so I won't cause pain, and so pain won't destroy me. Yung pain, magdi-destroy sa akin. Ano ba yung, ng pain, diba? Ano ba yung mga pain na nararanasan natin? From the beginning, mayroon ng, kung may pain ka. Kasi dahil may kasalanan, bunga ng kasalanan, minsan gano'n, diba? Bunga ng kasalanan. So, keep me, ask God to protect us. Asking God to keep you away from sin and harm so that you will not cause of pain to others. So, makita po natin na lahat po tayo mayroong pain. Palagay ko, lahat tayo may pain. Wala pong So, ibigay po natin itong pain natin kay God kasi siya lang naman talaga ang pwedeng mag-heal sa atin kung ano yung mga nararamdaman natin. So, sabi po dito, para rin sinabi ni Jesus sa Lord's Prayer, yung deliver us from evil. So, Jabez prayed for spiritual protection, standard for anyone standing on the front lines of God. So, deliver us from evil. So, dito sa mundo ito ngayon, sabi ko dalawa lang yung pwedeng kakampi natin. So, nandito tayo sa fallen world. Ngayon na tumanggap na tayo sa Panginoong Diyos, so, kalaban na natin si evil. Yun na yun. So, ang ng Panginoon, dito kasi tayo sa fallen world. So, tayo, we should ask God to protect us kasi hindi mo naman sabihin yung mga kaaway mo. Mga demonyo, hindi naman sila mga demonyo. Pero yung spirit, the spirit na hinahawak na nandoon, ibinabago na tayo ng Panginoon at pinoprotektahan niya na tayo. Di po ba? Doon sa place na pinag-aanuhan mo, tingnan mo, iba-ibang spirit. So, hindi din po yung tao ang kalaban natin, kundi yung spirit na mayroon sila. So, yun po ang natin sa Panginoon, ilaban natin sa Panginoon, i-battle natin sa Panginoon kung anong spirito mayroon siya, sila, or Minsan tayo din po, mayroon din po tayong dapat ilaban kay God kung ano yung mayroon sa heart natin. Kasi we are in flesh eh. Minsan nga, yung mga lumang kasalanan natin, pag hindi ka mag-pray, sa'yo yung mga lumang kasalanan mo ng panahon. Mag-remind siya, sige, nyo. Yung mga hindi ka mag-pray sa buong araw or sige, 1, 2, 3 days, lahat ng mga doon sa maraming naglalaro doon sa mga negative. Kasi yun ang ng Panginoon, sisirain ka eh. Yun ang aim ng Panginoon sa ating buhay. Kasi gusto ka niya, ibalik ka niya uli, kaya guard your heart, let us pray every day. Daily prayer. Yun po ang ng Panginoon sa atin. Kasi kailangan natin ng
protection whether you like it or not. So huwag tayong sabihin natin, kasi mahirap kalabanin si God. Kung pupunta ka sa Kanya, kahit nandun ka sa site ng makamundo, ang kalaban mo si God. Diba? Kalaban mo si God. Walang tutulong sa'yo. Paano pag si God ang kalaban mo? Saan ka pupunta? Bawal. Wala. Diba? So, kailangan natin dumipende kay God. Kasi wala kang kakampi. Si God lang ang kalaban mo. Sinong kakampi sa'yo? Tulpo. Wala. Kaya dapat lagi kang nasa side ni God. Lagi humingi ng protection. Para hindi ka niya sisirain. Kasi minsan yung mga nakalipas natin, yun ang nagpapasira sa atin eh. Yung mga nakaraan natin, si Tiris, kaya siya nanalangin ng ganito. Kasi nga, sorrow yung ano yan. Hindi natin alam kung ano bang mga sumpa ang inano sa kanya or something. So, kaya nagkaroon siya ng na manalangin. So, dalawa lang yung verse na nakalaan sa kanya ni God. 2 Chronicles ito lang. Wala na siya sa buong Bible. So, alam mo, kailangan natin ng daily prayer. Kasi, Amen. kalaban natin si Diablo. Kalaban natin. Huwag natin awayan si God kasi wala na tayong ibang mapupuntahan. So, huwag natin awayan. Yun ang doon. So, makita po natin na doon sa mga request ni Jabez, gilinan po ng Panginoon lahat. At ipabalik po sa main yan. Sabi niya, and keep me from harm so that I will be free from pain. And God granted his request. Tignan mo naman, God granted his request. At matatapos ang passage na isang simpleng linya, and God granted his request. Bakit sinagot ng Diyos si Jabez? Not because he found a spiritual cheat code or formula, but because his heart was aligned with God's heart. Jabez wanted to be honorable, useful, and faithful. Di po ba? So, yun po ang nais ng Panginoon sa ating buhay. So, paano po tayo maging faithful o maging right yung heart natin sa Kanya? So, bilang mananampalataya po, lagi po natin i-check yung heart natin at lagi po natin i-prioritize si God sa ating buhay. Pag gising pa lang ng umaga, manalangin na tayo. Amen. So, i-admit natin kung ano yung mga kasalanan natin, lahat. Let us face God and ascribe to God kung ano yung mga hinihiling natin. Hindi po dun sa kumain. Kulang yung ganito. Wag po tayong lumapit po tayo kay God. Let's cry out to God. Let's face God instead Facebook. Dito ba? Hindi face God instead yung Facebook. So, si God ang i-face natin. Hindi po yung Facebook. Pag-gising ng bagat. So, yun po ang natin. So, let us turn to Jesus. Sabi po dito, araw-araw po tayo ng challenges sa ating buhay. Marami tayong mga challenges sa ating buhay, mga problema lahat at yan na nagpo-post ng pain sa atin. Hindi man physically but emotionally. So yung mga challenges na yun, let us turn to Jesus. Siya yung may kapangyarihan na baguhin lahat ng mga sitwasyon. Kasi kung hindi tayo lalapit sa Kanya, we will become powerless. So, lapit tayo sa Kanya. Talagang ng Panginoon na manalangin tayo. Kasi sinabi nga niya, nung time ni Jesus, sabi pa niya, nung nandoon yung mga disipulo, nasa Luke yun Luke 11:1 pa, nandoon, yung sa model of prayer. Sabi niya, Lord, magkakasama sila, teach us how to pray. Yun ang niya sabi niya, Lord, teach us how to pray. Hindi po sinabi niya sa teach us how to preach, teach how to like this. Yung mga disipulo. Ang niya, teach us how to pray. So, napaka-importanting foundation po sa atin
yung manalangin. Manalangin kasi kung meron kang connection kay God, every day we should pray. Every minute o kasang ka mang pumunta, Lord protect me. Hindi naman kailangan pumunta ka doon at pakita mo na mahaba yung panalangin. Lord, sabi mo pag travel ka ng Lord protect me. Yung masimpleng panalangin. So, ganon po ang ano ng Panginoon. Sabi niya, teach us how to pray. Sabi ng mga disipulo. Diba sabi niya, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. The kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Daily bread pa. So, ibig sabihin, kung daily bread, hindi siya magbibigay ng fultuhan. Daily, para daily ka din humingi sa Kanya, lumapit sa Kanya, kaya daily bread. And forgive our sins and as we forgive those who sins against us. Deliver us from the temptation and lead us not into temptation and deliver us from evil. So, napakaano po ng Panginoon. Daily bread, daily. So, hindi po siya sabi ng bultuhan. All. So, ang ano po niya, daily. Para daily din tayo lumapit sa Kanya. Kasi kung hindi tayo lalapit sa Kanya, parang ano na tayo, hindi ko na kailangan. Parang gano'n yung magiging mindset natin. So, i-accept natin yung kahinaan natin na kailangan natin si God. Amen. Yun po ang the best na gagawin natin. At makita niyo po kung paano kumilos ang Panginoon sa ating mga sitwasyon, sa ating buhay na sabi mo, ay, nakaya ko yun. With the help of the Lord. Kasi lumalapit ka sa Kanya. So, yun po ang ano ng Panginoon. Magulat ka na ng Lord. Thank you kasi nag-provide ka. See, imagine, yung walang ano, tapos may nag-provide sa'yo, may nagbayad para sa'yo. Yung mga ganun ba? Hindi mo masukat yung kapangyarihan ng Panginoon. Alam ni Lord kung ano yung sitwasyon natin. So, let's make prayer a habit. Umaga pa lang, pray na tayo. Umaga pa lang mag-pray na tayo. Minsan, ang hirap kasi manalangin eh. Di ba parang mas masarap pa. Swipe. But then, let us, ano natin sa Panginoon, by the grace of God, kaya natin i-establish yung prayer life natin sa Kanya. Kasi, pag naka-establish tayo ng prayer life natin sa Kanya, I will show you great things and mighty things which thou knowest. Hindi natin, see, yung mga bagay na, magtataka ka na lang ba? Ganun. So, praise God, daily habit po ang nais ng Panginoon. So, hindi po lahat ng panahon, magbibigay ng comfort ang God sa atin. Kasi minsan yung prayer natin, selfish. Comfort. Ganon. Bigyan din po kami ng ganito minsan. Si Job nga, humingi ng paumanhin si Satan kay God na, si Job, di ba? Inalaw niya, humingi pa siya ng paumanhin kay God na lalagyan niya ng sakit, papahirapan niya, humingi siya ng pahintulot. Oo, pahintulot kay God. O sige, pero wag mo siyang papatayin. O. So, minsan inaalaw din ng Panginoon in order for you to grow. Kasi ayaw niya tayong maging stagnant sa relationship natin sa ating Panginoon. Minsan nagtataka tayo, ang tagal-tagal naman ng panalangin na to. Pero deep inside your heart, alam niya na hindi niya sinasagot. Kasi kayo lang nakakaalam kung anong reason bakit hindi pa niya sinasagot. It's between you and the Lord. Kasi kung talagang na-establish talaga yung natin, yung relationship natin sa pananalangin, I believe sasagutin lahat ng Panginoon ito. Yung mga nakalipas natin, it will not define our future. Yung natin, yung mga nakalipas. Kaya, ingat tayo lagi. Manalangin kasi si Satan, ang una niyang break yung isip. Una niyang tinatarget yung utak natin, yung brain natin. Maglalaro lahat ng mga kung ano-ano yung sa isip natin, mga nakalipas, lahat. Kasi, noong tinanggap natin ang Panginoon, yung heart ng niya, binigyan pa niya tayo ng free will, mag-choose. Kaya hindi niya yung natin. So, ang natin, mag-pray tayo kasi ito yung kailangan ng protection, yung yung nasa heart natin. Yung heart.
ay nasa sa brain natin. Di ba? Ang daming naglalaro sa heart natin hanggang may pumasok na dun sa heart natin. Mamaya, nakapatay ka na pala. Kasi may kagalit ka. Kasi pumasok dun sa ano mo eh. Nag-anger na, nagkaroon na ng anger yung heart mo. Nakapatay ka na. So, it's not ano. So, we have to pray all the time. Kasi yung enemy, ang bilis niyang sumalisi eh. Ang bilis niyang sumalisi sa iyo. Pag hindi ka din mag-ingat. So, laging hingi tayo ng protection sa kanya. So, application po. Ayan na. Kuya, yung oras ko. Tapos, nasa application na po tayo. Paano tayo magdasal tulad ni Jabez? Sabi dito, tanggalin ang mga maling labels. Stop letting your past, your background, or your worst mistakes define what God can do through you. Kay Kristo ay panibagong nilalang ka na. So, sabi po, tapos na, bagong nilalang ka na, kasi nagkaroon ka na ng relasyon sa ating Diyos na buhay. Diba sabi po sa Isaiah 43:18, sabi niya, forget the former things. Do not dwell on the past. So yun po ang ano ng Panginoon sa book of Isaiah. Huwag na natin balik-balikan pa, but we have to pray para yung diablo hindi mangungulit sa ano natin, sa isip. So, isa pa, lumabas sa comfort zone. Sabi po dito, kung ang mga dasal mo lang araw-araw ay, Lord, keep us safe and sound, magiging maliit din ang impact ng buhay mo. Pray for opportunities that will force you to rely on God's power. So, yung mga opportunity na kung paano natin i-enlarge yung territory natin. So, minsan, lumabas ka sa comfort zone mo na, Lord, katulad nun, gusto mong maano yung kabahay mo, born again din. So, we have to pray. Lumabas ka, mag-effort tayo. Kasi kung hindi tayo mag-effort kahit sa panalangin, hindi yun hindi yun mabuborn again yung yung kapitbahay natin. Kahit abutan pa ng 10 years, huwag tayong titigil. Basta pagdating ng araw, alam natin na sasagutin niya ng Panginoon. So, lumabas po tayo sa ating comfort zone. Number 3, keep God's glory at the center. Hingin mo ang pagpapala hindi para maging sikat, kundi para maging maliwanag na ilaw ng Diyos sa mundo. So, lagi natin sabi po dito, balikan ko lang, lumabas sa comfort zone. Sabi po dito, if you lack wisdom, ask wisdom from God. Kung kulang tayo kasi natatakot tayo kumarap sa mga sitwasyon. So, He who began a good work in you is faithful to accomplish it until He will come. So, nasimula na ng Panginoon yung work niya sa buhay mo. Patuloy po tayo. So, yun po ang ng Panginoon. So, sa letter C po, keep God's glory at the center. So, lagi po nating ilagay na lahat po ng ginagawa natin, let's give our God the glory. Hindi po sa glory natin, hindi po glory ni glory. Ganito, hindi. Bigay po natin ang glory sa Panginoon kasi siya yung makapangyarihan sa lahat. Kasi kung wala ang Panginoon, hindi mo yan magagawa. Diba? May mga na gano'n, hindi mo yan magagawa. So, let us give the glory to God, lahat ng ating ginagawa. So, let us check our heart kung ano man po yung mga ng Panginoon sa ating buhay. So, praise God. Lagi po yung motive natin, lagi po natin i-check lagi ang motive natin. Kung gagawin ko ba to, si God ba ay nag-glorify? Yun po lagi ang natin. Ibabalik natin sa buhay natin, mag-glorify ba si God? Ito yung gagawin ko, ito yung decision ko. Sabi. So, always check our heart. So, praise God. Ito po yung ng Panginoon. Hallelujah. So, napakainam po.
So, lahat po tayo ay tumayo. Praise God. Tapos na po. Tumayo po tayo. Kung nabubuhay ka sa ilalim ng isang label na hindi naman sa'yo, kung pagod ka na, kintahan ng nakaraan mo, at hanggang ngayon, at mo ang hangganan ng buhay mo. Kung handa ka nang humingi sa Diyos ng totoong pagpapala, proteksyon at bagong simula, I want you to place your hand over your heart. Lagay po natin, we are not leaving this place the way we came in. Pray this prayer from the depths of your soul. Sabihin mo ito mula sa puso mo. Follow us after me. Heavenly Father, Heavenly Father, I bring you my past, I bring you my past, my pain, my pain, my broken labels. my broken labels. Ngayon, lumalapit ako sa inyo. Ngayon, lumalapit ako sa inyo. Bless me indeed. Bless me indeed. Enlarge my life, Enlarge my life, my vision, my vision, my territory, my territory, for your name's sake. for your name's sake. Let your mighty hand rest upon me. Let your mighty hand rest upon me. Hindi ko kaya pag ako ang mag-isa. Hindi ko kaya pag ako ang mag-isa. Shield me from evil. Shield me from evil. Break every generational curse. Break every generational curse. And keep me from causing pain. And keep me from causing pain. Rewrite my story today. Rewrite my story today. Give me a new name Give me a new name and a holy purpose. and a holy purpose. I ask all this in the mighty name of Jesus. I ask all this in the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Praise God. So, tayo po yung manalangin bilang pangwakas. Sabi po dito, hindi mo kailangan manatiling sa sakit at iyong nakaraan. Like Jabez, you can step out in faith, call upon the Lord, and watch Him expand your impact for His kingdom. So, tayo po yung manalangin. Hallelujah, O God. Panginoon, salamat po, O God, sapagkat, Lord, kayo, O God, ang Diyos, O God, na magbabago sa kwento, O Lord, ng aming mga buhay, O God. Turn our pain into purpose, Ama, O God. Dinadalangin po namin na ngayon pagpalain mo kami ng tunay. Palawakin mo ang aming puso, ang aming ministry, at aming kakayahan na maglingkod sa iyo sa aming kapwa at sa aming kapwa. Sumaawin nawa ang iyong kamay, ingatan mo kami sa lahat ng masama, at gamitin mo ang aming buhay para sa iyong kalwalhatian sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po. In Jesus' name. Amen.